For today's video, no, ituturo ko naman sa inyo is about data recovery. And we're gonna still use the Sergey Strelich USB, no? So talagang napaka-useful na itong USB na to. Kahit hindi tayo masyadong techie, kahit na estudyante lang tayo or end users, mapapakinabangan mo to. So ayun, kung ikaw ay may USB, meron kang memory card and meron kang external drive, as long na nakikita pa siya sa system natin, na detect pa siya kahit papano, we still have a chance na ma-recover natin siya. Again guys, kahit yung mga nagre-recover talaga na merong mga recovery machine is, minsan sinasabi nila is 50-50 yung chances. Hindi nila sinasabi na 100%. So, hindi ko naman din sasabihin sa inyo na 100% na marirecover din natin yung mga storage natin. So, at least kahit papano, merong chance kahit 50-50, di ba? So, ayun, tara, umpisa na natin. Napahaba na naman yung intro ko. Let's go! Alright, so what we have here is the hard disk for our client. No? So, ginamitan ko siya ng enclosure. Okay. So, kung magtatanong kayo, bakit ko pa i-enclosure, bakit ko na lang hindi direct doon sa PC, no? So, possible din naman, pwede rin yun. I-connect natin sa SATA connectors because this is a SATA connector type naman, no? Ayan. So, pwede naman natin i-direct sa PC to. Mas convenient kasi para sa akin kung gagamitan ko siya ng enclosure and less yung init niya. So, napakaganda ng enclosure na to. Matagal ko nang ginagamit, magti 3 years na. So, let's check first na sa computer. Galing daw kasi yan sa laptop ni client. And then, this PC. Okay, so hindi siya na-detect as you can see. And let's go on the disk management. Windows key, then R, and then type disk mgmt.msc. Yan yung shortcut, then enter. So, may kita nyo, oy, naka-row partition siya. So, pag row partition, parang pinakialaman na to. Oh. Kasi kung galing to sa, sa laptop ni client, there should be a drive C, system reserve, or either recovery, no? Meron siyang nakalagay doon. So, naka-row siya, meaning, corrupted yung, niya, no? Nakorrupt yung OS or something na may problem or physically problem. Kasi pag row, talagang mahirap i-recover tong mga to. Pero since na-detect siya, there's still chance, no? Lalo na pag finormat natin to. Yun yung last option ko, i-format to, then re-recover. Pero try muna natin i-recover nang naka-row siya, no? So, close muna natin to. And then, boot natin yung USB Sergey Strelich natin, no? Select our USB. Press any key. And then select Windows 10. And hit the Enter key on your keyboard. Okay, so after maload ng mga programs dito, no? Check muna natin sa my computer. Makikita nyo, wala pa rin siya dito. And dito sa disk management. Okay. So, ayan, naka-row pa rin yan, ha. Buksan natin yung program. Start, programs, and then data recovery. So, susubukan muna natin tong is as data recovery, no? So, open lang natin yan. So, this is a Pro Edition Data Recovery, no? So, dito may kita nyo, no? Naka-ano siya, naka-orange. Ayan. And then, click natin tong Search for Lost Data. Lost partition found. We highly recommend you check the recovery program data. Lost partition. So, uy, may chance. Mukhang may chance pa. Ayan, no? So, siguro pina-format nila to, tapos dinilit na yung mga partition, tapos hindi na, parang yung bigla siyang mag-ano, parang mag-error siya, ganun, may mga ganong cases eh. Ayun kung makikita nyo guys, oh. Ayan, no, may nababasa siya eh, oh. So, ayan yung hard drive natin, no. Ayan, good thing hindi siya tumutunog, yung parang ngumunguya ng cornic, di ba? So, yung umaganong ganun, nag-i-scratch. So, itong way na ginagamit natin using USB Sergey Strelich, no, na meron ng mga program sa loob na pang-recover. Yan, napakalaking tulong kahit basic lang, no? A few moments later. Alright, so total files found, ayan, ilan to? 490 GB size, putek. So, parang yung mga old files nyo na-recover pa, no? So, go to recover tayo. Nakikita nyo by folder. Ayan. Yung size. Okay. Type.
Ayan, makikita nyo, documents. So, sasample lang ako guys, no? Medyo confidential kasi to dahil sa client natin to, no? Pero makikita nyo, meron na talagang na-recover yan pag ganyan. So, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Pero, for the sake of this video, no? Ayoko naman masabihan na fake lang, no? So, for example, magre-recover ako sa documents. Pag picture kasi sobrang dami nito eh. Pero mamimili na lang ako dito, ha? So, tatry natin. Gagawa muna ako ng folder. So, gawa ko ng folder dito sa backup. So, gawa tayo ng backup folder. Backup 2025. Ayan. So, backup 2025, no? So, try tayo ng pictures, no? So, ito na lang yung maliit lang. Tapos sabi ko sa inyo, hindi pwede. May confidential eh. Di ba? So, ayoko nang ayoko na ipakita. Pero pwede natin i-recover yun. Si-save na lang natin. Pero confidential kasi. Sorry. Alam niyo na kung ano yung lumabas. So, pwede natin palang i-save dito yung in-scan natin para just in case biglang biglang nangailangan ka pa ulit. So, nandiyan na yung files. Hindi na siya hindi mo na kailangan pang mag-recover ulit ng napakatagal. So, mag-aantay na lang tayo nun, no? So, save natin dito sa save scan or dito lang sa backup. So, save. Tapos, pwede nyo i-restore yung previous scan na ginawa nyo. Okay? So, ayun guys, no, hindi ko na ipapakita sa inyo yung mga files kasi very confidential talaga. So, basta ganun lang gagawin nyo. Dito sa baba, may recover all. Click nyo lang yan. And then, select nyo yung folder. And then, save. Okay? So, yan. Lapit ko pala. Recover, tapos save files, tapos ito yung destination natin, no? Okay? Ayun, so maraming salamat sa inyo. And don't forget to share guys, no? Maraming salamat ulit.